Pagkatapos nito, may kakaibang nangyari. Posible kayang ito rin ay kapangyarihan ng dalisay na pag-ibig mula sa kalawakan. May tuwid, sumunod ka sa akin. Sa kanyang puso, hindi siya naniniwala. Ang pinakamagaling na tao ay ang normal na tao. May ingay na nanggagaling sa may pintuan. Sabi ko nga, huwag lang kayong tumayo dyan at magprotesta. Ang pagpasok sa opisina at pakikipag-usap ng direkta sa babaeng iyon ay walang saysay. Pagkasabi niya nito, isang grupo ng mga tao ang sumugod pasulong. Ako'y napangiti at umiling. Hinahamak mo ang batang pinuno ng Long Wen sa pagkontrol mo ng mga walang silbing tao para magmanman. Sa totoo lang, hindi mo matutukoy ang anumang lakas ng kalaban. Pagkasabi nito, biglang nagbago ang mga mata ni Maitoy. Tumulo ang malamig na pawis mula sa likod niya. Alam ni si Hotidit ang kanyang kapangyarihan. Alam ba niya na si Tiulin ay tauhan ng Long Wen Ping? Kung noon, akala pa ni Maitoy na ako ay isang normal na tao, na may alam ng ilang bagay. Ngayon, hindi na niya talaga iniisip iyon. Hindi talaga basta-basta si Hotide. Ang lakas ng kalaban ay maaaring mas mataas pa sa kanya. Kasi ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ko matukoy ang lakas ni Hotide ay maaaring isa siyang normal na tao o mas malakas pa siya sa akin. Kung ganon, hindi ba't ibig sabihin ang kanyang antas ng pagsasanay ay dapat hindi bababasa? Nang maisip ito ni Maitoy, bahagyang kinabahan ang kanyang puso. Kung ganon, ang kanyang layunin sa paglapit sa kanyang amo ay lalong hindi basta-basta. Hindi naniniwala si Maitoy na ang isang taong may lakas na katulad ko ay talagang lumalapit sa kanya dahil gusto niya ang kanyang amo. Sinubukan ni Maitoy na pakalmahin ang sarili. Kung ganon, ano ang dapat kong gawin sa iyong palagay? Ako'y ngumiti. Napakasimple. Gumamit ka ng buong lakas mo. Bahagyang sumimangot si Maitoy. Ako ay gagamit ng buong lakas para lamang sa isang batang pinuno ng Long Wen. Ang mukha ko ay unti-unting naging seryoso. Huwag mong isipin na nagbibiro ako. Ang lakas ni Tiulin ay Kianves. Pagkasabi nito, nablangko ang utak ni Maitoy. Ang lakas ni Tiulin ay Kianves. Paano nangyari iyon? Dapat alam niya na may mga martial artists sa mundong ito. Kakaunti na nga ang kayang maging martial artist, lalo na ang may antas ng Giens sa Hoji, na marahil ay hindi lalampas sa isa sen tao at ang Tianf ay hindi pa lumilitaw sa loob ng libu-libong taon. Maaaring sabihin na ang Giens ay itinuturing na pinakamataas na antas sa mundong ito. At sinabi ko na si Tiulin ay isang Giens, isang 24 taong gulang na binata. Pagkatapos magulat, bumulong si Maitoy. Hindi nakapagtataka. Noong sinusuri ko ang antas ng pagsasanay ni Tiulin, isang martial artist sa unang antas lang ang nararamdaman ko. Lumilitaw na itinatago niya ang kanyang antas ng pagsasanay. Sige, naiintindihan ko na. Nang makita ang tagpong ito, lumitaw din ang isang ngiti sa kaibuturan ng aking mga mata. Nang lumitaw si Tiulin, siya ay nasa antas ng Giens simula pa lang ng pinakamataas na antas. Napakalakas ng kanyang lakas. Natural, hindi ko naisip na hayaan si Maitoy na may lakas lamang na Tinfinzi napatayin ang kalaban. Ang aking layunin ay nasa ibang bagay. Pahinain ang bilis ng pag-angat ng antas ni Tiulin na parang ha. Sa opisina ng presidente, nagulat si Tiday Uinghai. Ano? Sabi mo, ayaw lumabas ni Tiulin. Ano ang nangyayari sa bagong bodyguard na ito? Hindi ba't ang ganda ng usapan kahapon? Bakit nangyari ito ngayon? Pangit ang mukha ni Tiday Uinghai. 12 Jim Titides. Tingnan mo, sinira na ng mga nagprotesta ang harang at sumusugod na papasok. Sa ganitong sitwasyon, hindi magtatagal at aakyat na sila sa gusali ng kumpanya. 12 Jim Titides. Ano ang dapat nating gawin? Umiling si Tiday Uinghai. Dumating na tayo sa puntong ito.
Kailangan nating bumaba, Tiren Sien. Nagulat si Tiren Sem. Tiren Jin si Tiren, bumaba. Umiling si Tiren Oinhai. Ayos lang. Kung magiging maayos, bukas, maaaring bumalik sa normal ang operasyon ng kumpanya. Hindi maintindihan ni Tiren Sid ang mga ito. Ngunit nagtitiwala siya sa kanyang amo. Sa silid ng bodyguard, wala nang pakialam si Tiulin. Sa mga ingay sa labas, at sa tamang pagkakataon, mga Ginoo, pakinggan ninyo ako. Ako si Tiren Oinhai. May problema sa kumpanya, kaya nagdulot ito ng ilang masamang epekto. Dahil dito, sinasamantala ng ilang masasamang tao ang pagkakataon para magkagulo. Pero ayos lang. Magtiwala kayo sa akin. Sa katapusan ng buwan, babawi ang kumpanya sa normal na operasyon. At ang sahod na utang sa inyo ay mababayaran din. Nanggaling ang isang boses sa labas na nagpabagabag sa puso ni Tiulin. Ang boses na ito ay si Kider Kien. Masayang-masaya ang mukha ni Tiulin. Kiriu Oinhai ay nakita si Tiulin na lumabas mula sa silid ng bodyguard. At sa oras na ito, nakita ni Maituit na malapit nang matapos ang lahat. At naalala na hindi pa siya pinapayagan ni si Hotidis na kumilos. Umiling ako. Kailangan mong kumilos, pero hindi pa ngayon. Sa gabi, magkakaroon ka ng pagkakataong kumilos. Pero ngayon, tingnan mo muna ang lakas ng Tiulin na iyon. Hindi ba? Hindi dapat sinasabi iyan. Bahagya akong nagliwanag. At sinabi sa iyong Buddhist Edis na atakihin si Tiren Oinhai. Hindi nagbago ang mukha ni Maituit. Pero biglang tumibok ang kanyang puso. Alam ko talaga ang kanyang kapangyarihan. Pinigilan ni Maituit ang kanyang pagkabigla. At naguguluhang nagtanong, atakihin si Tiren Oinhai. Hindi ba't siya iyon? Hindi pa siya tapos magsalita. Nang maramdaman niyang biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Nakita lamang niya akong nakatingin sa kanya ng kalmado, na nagdulot sa kanya ng labis na takot at pagkabalisa. Ako'y ngumiti. Huwag mo akong insultuhin. Isa akong puristang umiibig. Pinalabas ni Maituit ang kanyang kapangyarihan. Sa susunod na segundo, ang mga figurang may kakaibang ekspresyon ay sabay-sabay na nagbago. Sino ang maniniwala sa demonyong ito? Mamatay ka. Pumuti ang mukha ni Tiren Oinhai. Mamamatay na ba ako? Bakit? Sa sandaling iyon, maraming bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, pati na rin ang aking figura. Ang huling larawan ay huminto sa isang likod. Paalam, mundo. Pero sa susunod na segundo, umalis ka dyan. Isang figura ang sumulpot at tumalsik sa lupa. Mabilis na sumuntok si Tiulin at direktang pinabagsak ang lahat ng mga tao. May kakaibang ekspresyon mula simula pa lang. Nanlaki ang mga mata ni Tiren Oinhai at hindi makapaniwalang tumingin sa biglaang lumitaw na tagapagligtas. Tiulin. Mabilis na lumingon si Tiulin. Tian, ayos ka lang ba? Nagpapasalamat na tumingin si Tiren Oinhai sa lalaking nasa harap niya. Salamat. Ngumiti si Tiulin at sinabing, hindi mo kailangang magpasalamat. Mabuti na lang at ayos ka. Sa susunod na may mangyaring katulad nito, poprotektahan din kita ng mabuti. Pagkarinig nito, lihim ding naisip ni Tiren Oinhai sa kanyang puso na napakalakas ng lakas ni Tiulin. Maaaring isa siyang martial artist. Sayang lang at isa siyang bodyguard. Mukhang kailangan kong gawin siyang personal na bodyguard ko. Sa labas, bahagyang sumeryoso ang mukha ni Maituit. Napakalakas nga ng Gizen. Sa pag-atake ni Tiulin kanina, dumepende siya sa kanyang sariling lakas. Nang marinig ko ito, bahagya akong ngumiti. Kung hindi, paano siya magiging Gienches? Sige, wala na tayong gagawin. Maghanda para sa aksyon sa gabi. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye sa oras na iyon. Isipin mo na ito ang unang bagay na hinihiling kong gawin mo. Tumingin sa akin na bahagyang nakapikit at nakangiti sa harap ni Maituit, medyo nagtataka. Kung ano ang gusto niyang ipagawa sa kanya sa gabi. Medyo nagtataka si Maituit.
At nagtanong, ano ang ibig sabihin ng wala na tayong gagawin? Sa susunod na segundo, isang malakas na sirena ang narinig mula sa malayo. Natigilan si Mai Tuit, at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Nakita niya ang maraming kotse ng pulis, na mabilis na kinukubkob ang pinhit na parmasyutiko. Natigilan si Mai Tuit at pagkatapos ay tumingin sa akin. Nakita niya akong bahagyang tumango. Binalik ni Mai Tuit ang kanyang mga mata na may kaunting pagkalito. At patuloy na tumingin sa may pintuan ng kumpanya. Hindi pwede, boss. Lahat tayo ay mga martial artist na nakikipaglaban sa kapwa martial artist. Bakit ka nagsumbong sa pulis? Tumingin ako kay Mai Tuit at binawi ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng kumpanya, malinaw na hindi inaasahan ni Kirit Win na darating ang mga pulis. Bagaman nag-aalala si Tulin, hindi niya masyadong inisip. Buti na lang at dumating ang mga pulis. Maaari nilang hulihin ang mga gang na may mga kutsilyo. Sa loob ng ilang sandali, lumapit ang ilang pulis sa mga taong may mga peklat at nagsimulang suriin ang kanilang mga pinsala. Samantala, kinukuha ni Kira Dindit ang impormasyon mula kina Kim, Winhee at iba pa. Ganun ba? Sumimangot si Kirat and then, tumingin siya kay Tulin na nakatayo sa isang tabi. At nagtanong sa medyo kakaibang tono, sabi mo ang pangalan mo ay Tulin. Bakit magkapareho ang pangalan ng taong kailangan kong hulihin? Bakit po, pulis? Isang boses na natataranta ang nanggaling sa gilid. Sister Kiran, hindi maganda. Patay na ang mga taong ito. Biglang tumibok ang puso ni Kiran. Lumingon siya at nakita na ang mga taong nakahiga sa lupa ay may maling kulay ng bala. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa harapan. Nang marinig ni Kirit Winhee na may namatay, medyo namutla rin ang kanyang mukha. Natural siyang tumingin kay Tulin. Dali-dali siyang nagpaliwanag. Paano nangyari iyon? Bagaman umaatake ako. Hindi ako umaatake sa mga kritikal na bahagi ng katawan nila. Ang pinakamalala ay ilang araw lang silang mahihiga sa kama. Ang paliwanag na ito, ang paliwanag, ay nagpapatunay na ginawa ito ni Tulin. Nagbigay ng utos si TUF Dindit, hulihin niyo siya. Hindi tumigil sa pagpapaliwanag si Tulin. Sandali, hindi ko talaga sila pinatay. Malamig na sinabi ni TUF Dindit, pagkatapos mong ipaliwanag sa presinto. Sa labas, nakita ko si Tulin na pinuwersang pinapasok sa kotse ng pulis. Sa oras na ito, lumitaw ang isang nakakasiyang ngiti. Alas negatibo 8 ng gabi sa may pintuan ng bahay ng pamilya ko. Bilinan ko si Mai Tuit at pagkatapos ay masayang umaawit ng isang kanta. Pagkarinig ni A. Tuit, dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa aking likod. Ang kanyang mga mata ay labis na komplikado. Alam niya ang ginagawa niya ngayon, kaya dapat sabihin niya sa kanyang amo. Pero para sa kanyang nakababatang kapatid, paumanhin, amo. Sa silid-aklatan ng pamilya din, isang lalaki na may nakatirang buhok ang nakatayo sa likod ni Dick Van Thu sa isang magalang na tono. Ulat, amo. Pagkatapos ng ilang araw na pagsisiyasat, natagpuan namin sa lungsod ng Gianghan ang 5 organisasyon na may kaugnayan sa insidente noong nakaraang taon. Ang mga ito ay ang Long Ones in Tidet, Long Ones in Ho Hai, Hain i Eman. Ang Long Ones in ay kasalukuyang nagtatago sa lungsod ng Gianghan. Pero ang kanilang batang pinuno ay aktibo sa labas. Ang tanging miyembro ng Tidet ay pinatay ni Mai Tuit hindi pa nagtatagal. Ang Hohi at Huen Iingat sa mga nakalipas na taon ay inuusig ng kanilang mga kaaway dahil sa iba't ibang dahilan. At naging miserable. May ilan na lang na maliliit na karakter ang nagtatago sa lungsod ng Gianghay. Sinasabi nila na naghahanap sila ng tagapagmana o kung ano paman. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang event lamang. Sa mga nakalipas na taon, nang nakadestino sa lungsod ng Gianghay, nakabuo sila ng isang malaking puwersa sa Gianghay. Nakinig si Gled Van Thu sa ulat ng kanyang sakop. Unti-unting natipon ang kanyang kalooban. Hindi ko akalain
na sa isang lungsod ng Jianghe ay may 5 puwersa. Tahimik na nag-isip si Glen Thanfu. Ang batang pinuno ng Long Wen Inn. Pinapunta na si Mai Tuit para siya sa atin ang kanyang lakas. Kung normal ang lakas ng kalaban, ang pagpatay muna sa batang pinuno ay isang hindi masamang pagpipilian. Kung napakalakas ng kanyang lakas, pansamantalang ipagpaliban muna ito. Hanapin ang mga natitirang Hohi at Huen Enes at pagkatapos ay isa-isang puksain. Nang maisip ito, sasabihin sana ni Glen Thanfu ang isang bagay. Pero bigla siyang nagbago ng mukha. At sinigawan si Kunnilan, umalis ka. Natigilan si Kunnilan. Pero may hindi pa ako tapos sabihin. Mabilis na nanlamig ang mukha ni Glen Thanfu. Umalis ka. Ang kanyang katawan ay naging paru-paro at lumipad palabas ng bintana. Pagkaalis ni Kunnilan, hindi pa lumipas ang ilang segundo. Isang boses ang tumawag. At ang mga nakakaumay na salita ko ay agad na narinig. Qiu Fenfen, dumating na ako. Umiwas si Glen Thanfu. Pakiusap, wag mo akong tawaging Qiu Fenfen. Parang may naisip si Glen Thanfu. Kumusta na ang nanay ng kaibigan mo? Tapos ka nang bumisita bago mo naalala na pumunta rito. Medyo nahihiya ako. Thanfu, maniwala ka sa akin. Wala talagang namamagitan sa amin ang kaibigan ko. Masyado lang siyang mabait. Kaya hindi niya kayang makita ang iba na naghihirap. Pagkarinig nito, itinulak ni Glen Thanfu ang kamay ko. Hindi ko naman sinabi na may relasyon kayo ng kaibigan mo. Bakit ka nagmamadaling magpaliwanag? Hinawakan ko ulit ang kamay ni Glen Thanfu. Thanfu, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang kaibigan ko ay na-ospital din kaninang umaga. Sa tingin mo, hindi ako pwedeng wala doon, di ba? Pero ayos na siya ngayon. Tinulungan ko siyang magpa-admit. At binayaran ko na rin ang kanyang mga gastos sa pagpapagamot. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Wala na akong problema ngayon. Pagkarinig nito, nasiyahan si Glen Thanfu. Talaga? Akala ko. Naisip ng iyong GES na napakabait mo sa kanya. At balak kang gantihan. Anong gantihan? Thanfu, huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit pagustuhin ako ng lahat ng babae sa mundo, ikaw lang ang mahal ko. Iniisip. Yan na lahat ng babae sa mundo ay gustong-gusto siya. Alas negatibo, 8 ng gabi, sa isip ko, tumawag ako sa sistema upang hanapin si Mai Tuit. Sa lungsod ng Jianghe, sa isang tea house na tinatawag na ang mga waitress ay nakasuot ng damit ng maid at abala. Sa paglilibot sa pagitan ng mga mesa, ang malaking pinto ay itinulak. Pumasok ako sa tea house na ito na tinatawag na mukha itong normal na tea house. Pero ang aura na katulad kay Mai Tuit at sa iba pa, ay nagpapalabas ng aura sa loob. Hindi ko maiwasang mapangisip. Hindi ko akalain. Hindi ko akalain na ang himpilan ng organisasyon ay narito pala. TUZAC, hindi pa kita nakikita. Bago ka lang dito. Nakita ni Gikilin na hindi ako nagsasalita. Akala niya naakit ako sa kanyang hitsura. Pero sinulyapan ko lang si Gilin. At pagkatapos ay dumiretso sa isang bakanting pwesto. Biglang lumitaw ang isang tandang pananong sa ulo ni Lin na binaliwala. Medyo hindi niya napigilan ang sarili. Hindi man lang ako pinapansin. Hihi. Mahirap makuha, ha? Alam talaga ng mga mayaman. Hindi naniniwala si Gilin na matatanggihan ako ng kanyang likas na ganda. Muli siyang humiti at lumapit sa akin. Sisi, bakit hindi mo ako pinansin kanina? Sadyang yumuko si Gilin. Pero sinulyapan ko lang siya. Bakit ka gumagawa ng maraming kilos kapag nagtitimpla ka ng tubig? Nanigas ang mukha ni Gilin. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Umiti siya. Gusto ko lang magtimpla ng mabilis. Umiti si Gilin ng maamo. Tinapos ang pagtitimpla ng tubig at aalis na sana. Sa susunod na segundo, bigla akong nagsalita. Sandali. Tuwang-tuwa si Gilin. Sa wakas, hindi na rin nakatiis ang lalaking ito. Bakit? Itinuro ko ang isang fried rice sa menu.
At sinabi, gusto ko nito. Bahagyang nanigas ang mukha ni Gilin. Sige po, hintayin niyo po. Sa sandaling ito, galit na galit ang nasa kusina. Patay ako sa lalaking yan. Habang naghugas ng plato si Maituit, nagtanong siya. Bakit? Sinong nagpainit ng ulo mo? Lalong nagalit si Gilin. May isang lalaki na dumating. At hindi siya naapektuhan ng ganda ko. Ang kanyang pag-ugali ay nakakainis. Pagkatapos maghugas ng plato, tumingin si Maituit sa kanya. Hindi ka lalabas? Umiling ang huli. Saan ako pupunta? Nakaya ng lalaking iyon na labanan ang ganda ko. Ayokong makita ang ganyang lalaki. Tumango si Maituit. Kung ganon, ikaw na ang bahala sa kusina. Lalabas ako. Pinunasan ni Maituit ang kanyang kamay sa counter. Tapos na ang fried rice ng customer number 11. Lumapit si Maituit sa mesa number 11. Pero pagkalakad niya ng 2 hakbang, biglang tumibok ang kanyang puso. Tila may nararamdaman siya. Hindi siya nagpahalata. Lumapit at inilagay ang fried rice sa mesa. Hindi ko mapigilang mapangisi. Ginagawa niyo to dito. Alam ba ni Fenthu? Bahagyang nagbago ang mukha ni Maituit. Noong sinabi ko sa kanya na magtipon sa may pintuan ng pamilya din, may naramdaman siyang kakaiba. Ngayon, napatunayan na ang kanyang hinala. Alam ni si Hotidit ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang amo. Bumulong si Maituit, anong ginagawa mo rito? Bahagya akong umiti. Huwag kang kabahan. Paano kung makita ka ng iba sa inyo? Gawin mo na lang na kaibigan mo ako. Na nakilala mo sa mundo. Ganon din, sasabihin ko ulit. Ang pinakabagong plano sa gabi. Umupo si Maituit sa harap ko. Nang makita iyon, bahagya akong napaisip. Nga pala, kaibigan ka ni Maituit. Lalaki pa. May himig ng pagmamadali sa tono ni Maituit. Ano ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na at umalis ka na. Kumain ako ng isang subo ng fried rice. Huwag kang magmadali. Hindi pa nga ako nag-aalmusal. Nagbago ng konti ang plano. Alas negatibo, 8 ng gabi, diretso tayong magtipon sa harap ng presinto. Ganito ang plano. Dahil nahuli si Chiulin sa presinto. Pero ang kanyang pagkakakilanlan ay isang martial artist at batang pinuno ng Long On In. Kaya natural na may magpiyansa sa kanya. Kaninang umaga, binaliwala mo na ang kontrol ng ihip. Kaya naging bangkay na ang mga taong iyon. Ang paraan ng pagpapahiya na ito ay nakakasuklam lamang. Hindi ito magdudulot ng anumang epekto sa kanya. Hindi bababasa, maaari itong maantala. Ang oras para sa kanyang piyansa. Kailangan nating pahabain ang oras hanggang sa aksyon sa gabi. Paano? Tumawa ako nang may kahulugan kay Maituit. Sa gabi lang, magagamit mo ang iyong buong lakas. Bahagyang nag-iisip si Maituit. Ang pakiramdam na alam ng iba ang lahat ng iyong lihim ay hindi maganda. Patuloy ako sa pagsasalita. At ang kailangan mong gawin ay hindi makipaglaban kay Chiulin hanggang kamatayan. Hindi mo rin kailangang siya sa atin. Ang kanyang buong antas. Ang kailangan mong gawin ay ang unang bagay na ipinagawa ko sa iyo. Ito ay para kunin ang isang bagay sa katawan ni Chiulin. O sa madaling salita, kailangan mo lang na ipaalam sa kanya na ilantad ang bagay na iyon. Pagkarinig nito, mayroon na akong ideya sa isip ni Maituit. Anong bagay? Itinuro ko ang aking leg. Ang kalahating jade pendant na palaging suot ni Chiulin sa kanyang leg. Pero karaniwan, tinatago niya ito sa kanyang damit. At hindi ito nakikita. Pagkarinig nito, medyo nagtataka at nagtataka si Maituit. Kalahating jade pendant? Iyon lang. Bahagya akong umiti. Iyon lang. Huwag mong isipin na direkta kang makikipaglaban kay Chiulin. Hindi mo siya kalaban. Kahit pa ikaw yun sa dilim, hindi mo siya kaya. Dapat mong malaman na hindi lamang pagkakaiba sa atas ang mayroon, kundi pati na rin ang pagkakaiba sa kapalaran. Hindi naniniwala si Maituit sa sinasabi ko. Ang pakikipaglaban ko sa dilim ay maaaring tumapat sa isang Viennese.
Kahit pa hindi ko matalo si Tiulin. Pero kahit papaano, mapipilit ko siyang gamitin ang kanyang buong lakas. Paano ka magiging kasing sama ng sinasabi mo? Pagkatapos kong makinig, tumawa ako. Pagkatapos kong magsalita, tumayo ako at lumapit sa counter. Anim lahat. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang. Sa counter ang ngumiti ng may profesionalismo. Pagkatapos kong magbayad, kumaway ako kay Maitoy. Paalam, Miss Maitoy. Sa presinto ng lungsod ng Gianghai, nakaupo si Tiulin sa isang silya para sa interogasyon. Sa harap niya ay si Tiulin at Dindes na may seryosong mukha. Pangalan, Tiulin. Edad, 24. Kasarian. Hindi mo ba makita? Galit na sinampal ni T-Ref, Dindin ang mesa. Ako ang nagtatanong sa iyo. Gusto nang umiyak ni Tiulin. Lalaki. Sabi ni T-Ref, Dindin sa malamig na tono. Kaninang umaga, nanakit ka sa Dinggith Residential Area at sinaktan mo ang isang nagangalang Dinithlan. Natigilan si Tiulin. Dinithlan, kasama ang sitwasyon sa kanyang harapan. Naisip niya ang isang posibilidad. Habang sinasabi niya ito, kinuyom niya ang kanyang kamao. Sister Dinithlan, ang nagsumbong sa pulis, pero malinaw naman. Gusto ko lang tulungan si ate na lumayo sa masamang taong iyon. Umangat ang ulo ni Tiulin at nagpaliwanag. Pero hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong saktan si ate Dinithlan. Gusto ko lang ni. Hindi pa tapos ang kanyang sinasabi. Nang may galit na nagbanta si T.F. Tumahimik ka. Alam mo ba na ang suntok mo ay halos nakapatay sa kanya? Kung hindi pa dinala ang taong iyon sa ospital, baka patay na siya. Pagkarinig ng mga salitang ito, namutla ang mukha ni Tiulin at nablangko ang kanyang utak. Paano? Paano nangyari iyon? Malinaw na pinigilan ko ang aking sarili. Nang makita niya si Tiulin na patuloy na tumatanggi na umamin, pinigilan ni T.F. Divet ang kanyang galit. Gumawa ako ng paghahambing. Ang isang suntok na pigil ng isang boxer at isang suntok na pigil ng isang normal na tao. Sa tingin mo ba ay pareho lang iyon? Ayon sa diagnosis ng doktor ni Endithlan, kung nagtagal pa ng kaunti, baka dahil sa iyong suntok ay wala na siya. Pagkasabi nito, hindi na nakapagsalita si Tiulin. Ngayon, sa Finhip na parmasyutiko, sino ang mga taong namatay? Kilala mo ba sila? Hindi ko po kilala. Nakita ko lang na gusto nila akong atakihin. Kaya gumanti ako. Tumailing si Tiran and then. Ngayon, hindi na sila maililigtas. Alam mo ba ang resulta ng ginawa mo? Mayroong 5 pamilya na nawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil dito. Pagkarinig ni Tiulin, lalo pang tumindi ang pagsisisi sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagkalito tungkol sa kanyang lakas. Posible kayang pinatay ko rin ang mga taong iyon, kahit pa iniisip ko na pigilan ko ang aking sarili. Pero iba ang katawan ng bawat tao. Ipinikit ni Tiulin ang kanyang mga mata. Nautal siya. Paumanhin, hindi ko talaga gustong gawin iyon. Huminga ng malalim si Kirat Dinde. 24 years old pa lang. Nakagawa ka na ng maraming krimen. Mukhang hindi pa nga nagtatagal bago ka pumunta rito para maghanap ng trabaho. Sayang naman. Sa ilalim ng isang malaking puno sa harap ng presinto, medyo kinakabahan ako. At tinanong si Maituit, kumakain ba ng maayos si Tanti? Tahimik ang huli ng ilang sandali bago tumango. Nang makita niya akong nakahinga ng maluwag, lalo pang kumilabot sa kanyang puso. Talaga bang mahal ng taong ito ang kanyang amo? Bahagya akong umiti at bumalik sa pagiging normal. Kung ganon, ayos na. Alam mo na ang plano, diba? Pagpasok mo sa loob, papaputulin ko sa isang tao ang lahat ng kuryente. Sa oras na iyon, kumilos ka na. Walang problema, di ba? Tumango si Maituit. Alam ko na. Basta kunin ko lang. O ipalantad sa kanya ang kalahating jade pendant, di ba? Tama. Tama. Lihim na naisip ni Maituit, bakit ang hirap naman gawin noon?
at handa na siyang kumilos. Nang biglang kumuha ako ng isang headset kung saan man, at ibinigay sa kanya. Isuot mo ito. May ilang detalye. Nasasabihin ko sa iyo kung paano gawin. Kinuha ni May Tuit ang headset at isinuot ito. Sa isang iglap, nawala ang kanyang katawan. Nang umalis siya, ngumiti ako. Sa aking mga mata, lumabas ang isang nakakagulat na kahulugan. Kung ganon, simulan na natin. Putulin ang pinakamalaking pagkakataon ni Tilly. Ang kalahating jade pendant na iyon. At ang kalahati ay bagay sa nakatatandang dalaga ng pamilya Bisi. Sa guardhouse, Sister Tiran, mauna na po ako. Ang malaking pinto ay isinara at sa buong istasyon ng pulis. Si Kira, dindit na lang ang natira. Sa sandaling ito, ang malaking pinto ay marahang itinulak. Natural na nagtanong si Kira, may nakalimutan ka ba? Nang makita niya ang taong dumating, nagulat ang kanyang mukha. Matagal na tayong hindi nagkita, Sister Isinara ko ang pinto at masayang kumaway. Medyo nag-aalinlangan ang mukha ni Kira. Suho Tided, anong ginagawa mo rito? Umiti ako at tumingin kay Kira. Hindi ba't nagsumbong ka kanina? Naisip kong tanungin kung nahuli ang taong iyon. Tinawagan ko si Tito Tigres para tanungin ang sitwasyon. Sinabi ni Tito Tigres na nandito ka, kaya naisip kong hindi na tayo nagkikita. Kaya dumalaw ako. Alam ko ang pakay mo. Pero nakikita mo naman, abala ako. Kung wala kang ibang gagawin, umalis ka na. Kinawayan ako ni Kira. Nang makita ko ang tagpong ito, tumawa ako sa aking puso. Tama, sa orihinal na teksto, ito ay naganap tulad nito. Si Tiulin ay napagkamalang isang mamamatay tao at nahuli. Sa orihinal na teksto, naabot na ni Tiulin ang pamantayan para hatulan. Pero sa kasamaang palad, may magpiyansa sa kanya ngayong gabi. At mula doon, magsisimula na ang paglalakbay na gustong ikulong si Tiulin. Pagkatapos, ang mga kaganapan ay magiging lumang-luma at pamilyar. Pagkatapos ng paulit-ulit na pakikipag-ugnayan kay Tiulin, natuklasan ni Tigre dindit ang kanyang mga bentaha. Sa mga labanan para sa buhay at kamatayan. Pangunahing paulit-ulit. Pagkatapos, bumuo siya ng mabuting kalooban sa kanya. At pagkatapos ay naging katulong ng pangunahing karakter. Ang mga taong ito, kapag lumaki, ay magiging malaking banta. Nasiyahan ka na ba? Naman, nasiyahan ako. Kung ganon, mauna na ako. Pero, Sister Endel, narinig ko na hindi basta-basta ang background ni Tiulin. Paano kung may magpiyansa sa kanya? Pagkarinig nito, bahagyang sumama ang mukha ni Kit. Hindi pwede. Ang kaso na pinangangasiwaan ko ay hindi kailanman nagkaroon. Piyansa o hindi piyansa. Titingnan ko kung gaano kalaki ang background niya. Na makakapagpiyansa sa isang kriminal na pumatay ng tao sa kamay ko. Mahina akong ngumiti. Kung ganon, panatag na ako. Dahil nasa ospital pa ang kaibigan ko. Natatakot ako na pagkatapos lumabas ni Tiulin, ay gagawa siya ng isang bagay na hindi makatuwiran sa kaibigan ko. Tumingin sa akin si Didis nang may kawalang kasiyahan. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? May sama ka ba ng loob kay Tiulin? Sama ng loob. Hindi ko siya kilala, pero muntik na niya akong mapatay. Natigilan si Kira, Hindi ka niya kilala? Patayin ka? Anong nangyayari? Bumuntong hininga ako at itinuro ang aking mukha. Pumunta ako para sunduin ang kaibigan kong nasa ospital. At bilang resulta, nang makita niya ako, sumuntok agad siya. Ang target ay ang ulo ko. Kung hindi ako natulungan ng kaibigan ko, baka hindi ako makatayo rito at makapag-usap. Napasinghap si Kira at dindet. Si Hotidit ang panganay na anak ng Tigya. At isa siyang espesyal na pagkatao na humantong sa ilang pagtatangka ng pagpatay. Mukhang hindi imposible. Inalo ako ni Tigran, Huwag kang masyadong mag-alala. Ang kasong ginawa ni Tiulin na sadya na pumatay ng isang tao ay hindi lamang tungkol sa pagkakulong.
Bagaman si Ho Tidin ay maraming masamang reputasyon. Gayunpaman, nang bata pa lang siya, tinatawag niya akong kapatid. Kaya hindi ko pwedeng baliwalain ang mukha ko. Sa sandaling ito, nangyari ang isang insidente. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Agad na dumilim ang paligid. Ano? Biglang tumayo si Tyr at dindet. Hindi maganda. Pumunta siya sa labas ng guardhouse. Diyan ka lang. Bawal kang lumabas. Sinaway ko ang aking kamay. Sa sulok ng aking labi, lumitaw ang isang mapanganib na kurba. Sister Endel. Ingat ka. Nakakalungkot lang na hindi nakita ni Kira. Sa loob ng piitan, nalulunod pa rin si Tulin sa kanyang pagdududa sa sarili. Biglang dumating ang isang malamig na hangin sa puso ni Tulin. Sa susunod na segundo, isang pag-atake mula sa dilim ang biglang dumating sa kanya. Ang pag-atake ay dumaan sa kanyang pisngi na nag-iiwan ng malamig na bakas. Maingat na tumingin si Tulin sa paligid. Ano? Sino? Maaari bang martial artist ito? May naramdaman si Tulin na hindi maganda. Bakit may martial artist dito? Ang target ay siya. Sa kisame, nakabaliktad na nakatingin si Maitoy. Sa dilim, ang kanyang kakayahan ay maaaring tumaas. Sa isang nakakatakot na yugto, kahit pa isang kizengise, hindi niya mararamdaman ang kanyang pagkatao. Maaaring sabihin na ito ang pinakamahusay na kakayahan para sa pagpatay ng tao. Bahagyan niyang binuksan ang kanyang palad. Isang itim na dagger ang nabuo mula doon. Bagaman sinabi ko lamang, na kailangan niyang kunin ang jade pendant sa katawan ni Tulin. Pero mula sa pagsisiyasat kanina, posible kaya na kaya niyang patayin si Tulin sa ganitong paraan. Ang pagpatay sa batang pinuno ng Long Wenjin. Tiyak na titingnan siya ng kanyang amo sa ibang paraan. Sa susunod na segundo, hinigpitan niya ang dagger. Biglang bumaba ang kanyang katawan. Si Tulin ay maingat na nagmamasid. Biglang may bumalong sa kanyang puso. Ito ay ang pakiramdam na nakakuha siya ng maraming taon na pakikipaglaban sa mga monsters na iyon. Nang walang pag-aalinlangan, direktang sumugod si Tulin. Isang marahas na tunog ang nangyari sa pwesto kung saan siya nakatayo. Pero sa lalong madaling panahon, ang figura ay mabilis na sumumpot tulad ng isang anino. Nawala na ito. Dahil sa pagsasanay ni Tulin, mabilis siyang nakareaksyon. Mula sa pagkakita sa kisame, siya ay nagsasalita. Maingat na nagmamasid sa paligid. Talagang martial artist ito. Ang kakayahan ay isang uri na hindi ko pa nakikita. Alam niya na hindi ito isang normal na pagsalakay. Nahuli siya rito. Patayin. Ito ay isang pinlano na aksyon. Sino ka? Bakit mo ako gustong patayin? Mabilis na lumitaw ang figura ni Maitoy sa likuran ni Tulin. Biglang tumusok sa likod. Tusok sa leg ni Tulin. Tama na. Pero para bang nararamdaman na ni Tulin. Naiwasan ang nakamamatay na atake. Ano? Nagulat si Maitoy. Bago pa siya maging anino, ang kanang kamao ni Tulin ay biglang sumuntok ng malakas sa likod. Ang malakas na kamao ay tumama sa tiyan ni Maitoy. Ang huli ay umubo ng dugo. Tumingin si Tulin sa paligid at bumalik sa dilim. Hindi ko alam kung sino ka. At hindi ko alam kung bakit mo ako gustong patayin. Pero hindi ako magpapasindak. Niyakap ni Maitoy ang kanyang tiyan. Ito ay isang Bizentes. Kahit pa hindi niya nararamdaman ang pagkatao ko, maaari siyang umasa sa kanyang likas na ugali para umatake sa akin. Sa sandaling ito, sa headset ni Maitoy, narinig ang isang nakakauyam na boses. Bobo, sinabi ko sa iyo na huwag mong isipin na makikipaglaban ka ng direkta sa kalaban. Ngayon, sundin mo ang plano. Kahit pa napagod ang iyong katawan, kailangan mong pilitin ang kalaban na ipakita ang jade pendant sa akin.
Kung hindi, wag mo nang asahan na makikita mo pa. Ang kapatid mo. Walang emosyon akong nakatayo sa guardhouse na nakatingin sa security camera sa piitan. Ang mga mata ni Mai Tuyd ay nagpakita ng kawalang kasiyahan. Ang amoy ng dugo ay naitago. Sumimangot si Tiulin. Sa susunod na segundo, isang katulad na senaryo. Ang isang matalim na talim ay biglang sumulpot sa dilim. Bahagyang gumalaw ang katawan ni Tiulin. Nagpalabas ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Gagamitin mo ang parehong mga tricks sa akin ang 2 beses. Maririnig lang ang tunog ng isang malutong at mahinang tunog. Dumaan ang talim sa mukha ni Tiulin. Naitalsik si Mai Tuyd sa sulok. Lumingon si Tiulin. Sa susunod na segundo, ang talim na iyon ay biglang bumalik at tumusok sa leg ni Tiulin. Agad na nabasag ang pananggalang ng glint. Nagbago ang mukha ni Tiulin. Mabilis niyang inilipat ang kanyang katawan sa gilid. Isang jade pendant ang tumalsik mula sa kanyang leg. Natakot si Tiulin. Lumilitaw na ang target ay ang kanyang leg. Paano kung sabihin sa mga tao na ang ganitong uri ng pag-atake ay maaari? Mapunit ang kanyang Gizen essence. Posible bang ang kalaban ay isang TNT? Sa security room, nang makita ko ang jade pendant na iyon, kinuha ko ang telepono at mahinang sinabi, kumilos. Sa susunod na segundo, biglang sumindi ang lahat ng ilaw. Nasilaw si Tiulin sa biglaang liwanag. Natural niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Biglang lumitaw ang isang figura sa tabi ni Tiulin. Iniangat niya ang kanyang kamay at sumuntok sa dibdib ni Tiulin. Dali-dali na itinaas ni Tiulin ang kanyang kamay para protektahan ang kanyang dibdib. Pero ang atake na iyon ay biglang nagbago. At hinawakan ang jade pendant sa leg ni Tiulin. Ang lalaking nakaitim ay hinawakan ang jade pendant sa isang kamay at itinapon sa isang sulok. Nanggigigil ang mga mata ni Tiulin. Agad siyang sumugod sa jade pendant na itinapon. Pero matagal nang naghihintay si Mai Tuyd doon. Nakuha niya ang jade pendant sa isang iglap at nawala sa dilim. Hindi na nakita ni Tiulin ang kanyang jade pendant. Lumingon siya at tumingin sa lalaking nakaitim. Pero nakita niya ang kalaban na nawala na rin. Agad na nagalit si Tiulin. Sinuntok niya ang tile na sahig. Sumpa. Nakita ni Tiulin na biglang sumindi ang mga ilaw. Mas lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Maingat siyang pumunta sa piitan, kung saan ikinulong si Tiulin. Kanina lang, narinig niya ang malakas na tunog mula sa piitan. Dahan-dahan siyang lumapit sa dingding na may hawak na baril. Huminga siya ng malalim at mabilis na sumugod. Huwag kang gumalaw. Pero natigilan siya sa eksena sa kanyang harapan. Nakita niya si Tiulin na may pulang mata. Isang kamao ang tumama sa semento. Maingat na sinabi ni Kivet, Dinded. Anong nangyari dito? Pagkarinig ng ingay, umangat ang ulo ni Tiulin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagiging mapanganib habang tumitingin kay Kivet. Nagsimula nang magliwanag ang kanyang braso. Nakita ni Kivet, Dinded. Ang pagbabago sa braso ni Tiulin. Biglang nanginig ang kanyang puso. Sumigaw si Kivet, Dinded. Tiulin, anong ginagawa mo? Gusto mo bang palalain ang sitwasyon? Nakatingin si Tiulin kay Kivet, Dinded. Sa kanyang isipan, sumulpot ang biging. Mula sa mga master ng Longwan's Mountain. Tiulin, ang kapangyarihan mo ay hindi dapat gamitin para pumatay ng tao, kundi para protektahan ang mga tao. Kunin mo ang kalahating dragon jade pendant sa iyong dibdib at hanapin ang pamilya Githei para kunin ang kalahati na natitira. Kapag ang 2 jade pendant ay nagsama, magagawa mong pamunuan ang lahat ng tao ng Longwen. Sa isang iglap, ipinikit ni Tiulin ang kanyang mga mata. Unti-unting naglaho ang liwanag sa kanyang kamay. Nayamot si Tiulin. Bakit siya nagagalit sa isang tao? Sa sekular na mundo, nang makita niya si Tiulin na ibinababa ang kanyang nakamamatay na balak, nakaramdam si Kivet, Dinded ng malamig na pawis sa kanyang likod. Naalala niya ang sinabi ko, ang background ng kalaban ay hindi simple.
Isang nag-aalalang boses ang narinig mula sa labas ng pinto. Sister Ender, ayos ka lang ba? Biglang iniangat ni Tiulin ang kanyang ulo at tinitigan ang pinanggagalingan ng boses sa pinto. Mahinang umuwol si Tiulin, Hokiden. Hindi siya makapaniwala na makikita niya ako rito. Hinarang ako ni Tiv at dinde. Tiulin, anong gusto mong gawin? Tapos na ang lahat. Naisip ni Tiv at dinde ang sinabi ko kanina. Gustong patayin ako ni Tiulin. Noong una, hindi siya masyadong naniniwala. Pero ngayon, nang makita niya ang sitwasyon sa kanyang harapan, hindi niya maiwasan na maniwala sa akin. Nagpanggap ako na natatakot at nagtatago sa likuran ni Tiv at dinde. Na sinasabing, Brother Tiulin, wala akong ginawang masama sa iyo. Bakit mo talaga akong gustong patayin? Dahil hindi ako nagustuhan ni Sister Dindiflan, kaya sinundo ko siya. Tumingin sa akin si Tiulin na nagpanggap na natatakot at natataranta. Bagaman siya ay nasisiyahan sa kanyang puso. Hindi nito mapapawi ang galit sa kanyang puso. Linlangin mo si Tigiflan gamit ang iyong mga kasinungalingan. At sinaktan ko siya na nagdudulot ng mga hindi pagkakaunawaan. Malinaw na isa kang bastos. Ang isang taong katulad mo na malapit kay Tigiflan ay talagang may layunin. Bahagyang sumimangot si Tigiflan pagkarinig niya nito. Akala niya kung ano ang malaking bagay. Kaya gusto akong patayin ni Tiulin. Bilang resulta, mukhang nag-aagawan lang sila ng pagmamahal. Sa sandaling ito, wala na siyang awa kay Tiulin. Para lang sa ganoong bagay gusto niyang pumatay ng tao. Ang taong ito ay hindi dapat kaawaan. Hindi ako natakot at tiningnan si Tiulin. Tama, may layunin ako. Ang layunin ko ay palitan si Ate Dindiflan at bawasan ang kanyang presyon. Ang nanay niya ay nasa ospital. Alam mo ba, ang gastos sa ospital araw-araw ay napakalaki. Alam mo ba, si Ate Dindiflan ay nagtatrabaho ng 4 na trabaho sa isang araw. Alam mo ba, wala kang alam. Bukod sa pagpatay ng tao gamit ang iyong mga kamao, ano pa ang alam mong gawin? Si Ate Dindiflan ang guro ko. Kaya tinutulungan ko siya. Bukod sa pagpapapasok sa kanya sa ospital. Paano mo siya natulungan? Pangungutya kong tiningnan si Tiulin. Ang dapat magpasalamat sa akin ay pasalamatan ang nanay ni Ate Dindiflan sa pagtuturo sa akin. Kaya tinutulungan ko ang kanyang anak na babae. Habang ikaw, si Ate Dindiflan ay nagbigay sa iyo ng matutulungan. Pero gumanti ka sa kanya sa pamamagitan ng pananakit. Pumunta ka ba para bisitahin si Ate Dindiflan sa ospital? Kahit ang bayad sa ospital ay binayaran ko. Ano ang nagawa mo? Oh, tama, umaasa akong titingnan si Tiulin. Narinig ko na parang pinatay mo ang ilang tao na nagdulot sa kanila ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sumigaw si Tiulin, "Say ho Tidek, huwag ka nang magsalita." Tinitingnan ni Dives si Tiulin na nanginginig sa kanyang harapan. Pinigilan ako ni Dives na magpatuloy sa pagsasalita. Natatakot siya na may sasabihin akong magpapainit sa ulo ni Tiulin. Bumuntong hininga ako. Kahit na nasa ospital si Ate Dindiflan, sinabi niya sa akin na huwag kang kamuhian. Sinabi niya na mabuti kang tao at tinulungan mo siya noon. Pero bago niya sinabi iyon, nagsumbong na ako sa pulis. Balak ko sanang bawiin ang reklamo. Pero hindi ko akalain na sanghip na parmasyutiko ay gagawa ka ng ganoong bagay. Tiulin, nadismaya kami ni Ate Dindiflan sa iyo. Pagkasabi niya nito, biglang nablangko ang isip ni Tiulin. Ang galit sa kanyang puso ay tinabunan ng walang katapusang pagsisisi. Nagluksa siya at bumagsak sa lupa. Tulala ang kanyang mga mata. Si Tiu, ang kanyang mga kamao ay malakas na tumama sa lupa. Dugo ang lumalabas. Humihikbi siya. Nang makita ang eksenang ito, ipinikit ni Tiu, Divet ang kanyang mga mata. Sa susunod na buhay, maging mabuting tao ka. Ang hindi inaasahan ng lahat ay
na ang galit kong mukha ay unti-unting nawawala at napalitan ng isang lubhang, nakakatakot na hitsura. Sa labas ng istasyon ng pulis, pinagalitan ako ni Kira at dinde. Hindi ko sinabi sa iyo na maghintay ka sa guardhouse. Paano kung mapanganib ka? Nakakahiya akong umiti at sinabi. Pero kapatid ka rin, natatakot din ako na mapanganib ka. Kinilig si Kira at dinde sa kanyang puso. Ang kanyang kalooban para sa akin ay bumalik na. Mukhang ang mga chismis sa labas ay totoo. Kahit na ang kapatid ko na lumaki ay medyo malikot, mabait pa rin siya. Ngumiti si Kira and then. Alam ko, gabi na, umuwi ka na. Tumango ako. Sitch sister and then. Ingat ka rin po. Hindi pa nagtatagal pagkatapos kong sumakay sa kotse. Kumpiyansa nang pumasok si Kira sa istasyon ng pulis. Sa loob ng tumatakbong kotse, may hawak si Maituit sa kanyang sugat habang pinipigilan ang matinding sakit. Ibinukas niya ang kanyang kamay at sinabi, "Ito na ang gusto mo." Isang dragon-shaped na jade pendant ang nakita. Nang makita ko iyon, bahagyang nakangiti ang aking mukha. Kinuha ko ito. Ang diwa, enerhiya at espiritu ng buong tao ay tila unti-unting tumataas. Sa aking katawan, tumaas ang dalisay na enerhiya. Napakahusay. Sa kaibuturan ng aking mga mata, lumitaw ang gintong liwanag. Ang kalahating jade pendant ay tinatawag na Long Wan Fleece. Ayon sa alamat, basta meron kang kumpletong Long Wan Fleece, magagawa mong pamunuan ang buong Long Wan Fleece. Ang kalahati ay nasa kamay ng matandang pinuno ng Long Wan Fleece, habang ang kalahati ay nakalagay sa pamilya Dise. Sa aking isip, naalala ko ang mga detalye. Sa orihinal na teksto, ayon sa mga detalye, sasabak sa pamilya Bise si Chiulin sa susunod na araw at ipapakilala siya sa eldest daughter na si Gise Kunlan. Ang layunin ay upang magkakilala ang dalawa para mas mabuting makabuo sila ng isang relasyon. Pangalawa, ayon sa mga tuntunin, gustong kunin ni Chiulin ang kalahati ng jade pendant. Kaya kailangan niyang humingi ng pahintulot sa taong sangkot. Sa kasalukuyan, ang natitirang kalahati ng jade pendant ay nasa kamay ng eldest daughter ng pamilya Gise, si Gise Kunlan. Pinalaro ko ang jade pendant sa aking kamay. Sa aking mga mata, mayroong kaunting interes. Hindi ko makilala ang Long Wan Fleece ng mga tao, jade pendant lang. Sa sandaling ang dalawang kalahati ng jade pendant ay magsama sa isang kompletong jade pendant, kikilalanin ng Long Wan Fleece ang isang amo. Hindi ba't isa rin itong uri niya? Paraan para agahin ang pagkakataon ng pangunahing karakter. Ang tulong na ibinigay ng Long Wan Fleece kay Chiulin ay napakalaki na. Kailangan kong kunin ito. Nang maisip ito, sinabi ko kay Enfcao, "Enfcao, ano ang iniisip mo sa lakas ni Chiulin?" Malamig na sumagot si Enfcao, "Napakalakas. Mas malakas sa akin ang binatang iyon." Medyo mabigat ang tono ni Enfcao. Alam mo ba na nang inayos ko siya para kunin ang jade pendant, medyo naramdaman na ni Enfcao na parang maraming alam ang kanyang kabataan. Binalikan ko ang tanong. Bilang ang pinakamalaking ginoo sa lungsod ng Gianghay, bakit hindi ako malalaman? Nang marinig ito, tumawa si Enfcao. "Tama ka, sir. Pero, sir, mas mabuti. Natingnan mo ang babaeng dumura ng dugo. Mukhang hindi na siya magtatagal." Tiningnan ko si Maituit na mahinang humihinga sa tabi ko at walang magawa na umili. Pinipigilan ni Maituit ang matinding sakit at sinabing, "Pumunta ka sa tea house." Hindi pa nagtatagal. Pumunta ang kotse sa isang kalye na walang tao at dahan-dahang huminto. Tumingin ako sa labi ko. Bumaba ka. Ang natitirang kalsada ay maaaring laktawan. Ayokong maagang mailantad ang tunay na relasyon sa pagitan ko at ni Maituit. Hindi rin ako nangahas na tumaya na ang iba pang miyembro ng organisasyon DIP ay magtatago ng lihim para sa akin. Nang marinig ito, nagngit-ngit si Maituit at itinulak ang pinto.
Hirap siyang bumaba ng kotse. Mahina kong sinabi, natapos mo na ang unang gawain. Ang taong katatapos lang magsalita. Bago pa makapagsalita si Mai Tuit, umalis na ang kotse. Tiningnan ni Mai Tuit ang paalis na kotse at umiling. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. May apat pa. Kapatid, maghintay ka. Tiyak na hahanapin kita. Sa daan pa uwi, itinapon ko ang jade pendant sa sistema. Ito ang pinakasiguro. Ang system na ito ay isang na. Natuklasan ko hindi pa nagtatagal. Ang walang hanggang kalawakan ay maaaring maglaman ng kahit ano. Ang kalahating Longbans ng Gisu ay nasa kamay ko na. Ang kalahati na natitira ay maaari lamang maghintay. Dahil walang ibang mga kaganapan. Mamaya bukas, pipiyansahan si Lin at dadalhin sa pamilya Gise. Sa pagkakataong ito, hindi ako pwedeng madali ang pumunta doon. Pero may naiisip akong isang nakakatuwang bagay. Sa orihinal na teksto, hindi naman talaga kilala ng pamilya Gise si Tulin. Kinikilala lang nila ang Longwan and Gisu. Kung bakit nila nailigtas si Tulin, ay dahil sa pagsulat ni Tiki sa Longwan Si. Napakalaki siya noon. Nagpadala siya ng isang liham sa pamilya Gise. Sinabi sa liham na ang isang bata na pinahahalagahan niya, na ang pangalan ay si Tulin, ay malapit nang dumating sa Jianghan. Dahil sa liham na ito, naisip ng ulo ng pamilya Gise na si Tulin ang magiging leader ng Longwan In sa hinaharap, lalo na nang makita niya ang kalahating Longwan In. Sa katawan ni Tulin, lalo pa siyang nakasisiguro sa iniisip niya. Kaya nakipagkaibigan siya. Ngunit ngayon, ang Longwan In sa katawan ni Tulin ay nakuha ko na. Hindi ko alam kung ano ang magiging susunod na sitwasyon. Ihe, iniisip ko pa lang, inaabangan ko na. Bahagyang sumilay ang ngiti sa aking mga labi. Sa sandaling ito, tumunog ang aking telepono. Pagkatapos kumonekta, isang babaeng boses ang narinig. Sui Ho Tide, ako si Tide Uin He ng pamilya Bill. Nakaupo si Tide Uin He sa tabi ng kama. Ang protektor ng kumpanya niya ay pumatay ng ilang tao. Ang epekto ng bagay na ito ay napakasama. Dahil dito, mga empleyado na may tiwala sa kanya. Nagulat. Hindi na kailangan. Wala nang ibang paraan. Gusto niya nang lutasin ang problema sa kumpanya. Sa kasalukuyan, palihim kong iniisip sa aking puso. Sa wakas, dumating na. Hindi ko mapigilang tumawa. Hile, anong kailangan mo sa akin? Parang sinasadya kong nagtanong. Bakit hindi mo ginamit ang nakaraang numero para tumawag sa akin? Medyo malamig ang boses ni Kiding Winhay. Sui Ho Tide, kailangan bang ganito ka? Dati sa aking harapan, ang tono at ekspresyon ni Kiding Winhay ay palaging mas mataas sa iba. Pero ngayon, ang kanyang tono ay mukhang mahina. Sige na nga, mag-usap na tayo ng seryoso. Nag-isip ako at sinabi, bago magtanghali, lutasin ang bagay. At dalhin ang iyong sinseridad. Bumuntong hininga si Kiding Winhay at sinabi, CJ, ibinaba ko ang telepono at sinabi kay Kao, bukas, sabihan mo si Auntie na tulungan akong bumili ng pagkain. At sa tabi ni Linhay, si Kao din ang susundo sa kanya. Matagal na akong hindi nagluluto kay Kanto. Bukas, pagkatapos malutas ang bagay sa tabi ni Kiding Winhay. Pagkatapos, bago magtanghali, pupunta ako sa bahay ng pamilya Didi at magluluto kay Kanto. Ang aming makakain ay magiging maganda. Nagmamaneho si Kao. Nang marinig niya ito, parang gusto niyang sabihin ulit. Narinig niya ang boses ni Kiding Winhay. Sa kabilang dulo ng telepono, mukhang gustong puntahan ni Sir Auntie sa susunod na araw. Palihim na naisip ni Kao. Hindi ba kayang maghiwalay si Sir? Sa pagkatao ni Kiding Winhay. Pero umiling pa rin siya. Sige na. Ako lang ang bodyguard ng Sir. Bakit ko kailangan mag-isip ng gusto? Sa loob ng organisasyon, sa ilalim ng puwang ng tea house, walang silbi.
Sinaktan ka ng isang batang martial artist. Kung ipinadala ako ng amo, baka kontrolado ko na ang batang pinuno ng Long Wen at pinatay ang kanyang sarili. Panunuyan ni Gihilian. Tinignan niya si Maituig na natapos na ang paggamot, na nakahiga sa kama. Tahimik na hindi nagsalita si Maituig. Nagpanggap na galit si Gihilian. Kung nasaktan kita, kaya hindi ka nagsasalita. Pero tahimik pa rin si Maituig. Nang makita ito, ibinaba ni Gihilian ang kanyang ngiti. Kung ayaw mong magsalita, huwag ka nang magsalita. Kung hindi ko naramdaman ang iyong aura, patay ka na. Pagkarinig nito, bahagyang gumalaw si Maituig. Lumingon siya, at walang emosyon na tumingin kay Gihilian. Hindi inaasahan ni Gihilian na marunong magpasalamat ang babaeng ito. Agad siyang hindi mapakali. Ikaw, marunong kang magpasalamat, pero mabuti pa rin. Hindi lang ikaw ang tao. Pero kung ipinadala ka ng amo noon, sigurado akong hindi ka makakabalik. Naging nakakatakot ang mukha ni Gihilian. Talagang kinamumuhian kita, babae. Sa sandaling ito, dumating ang may-ari ng tea house. Umubo siya. Sige na, huwag na kayong magtalo. Ang lakas ng batang pinuno ng Long Wen ay nakarating sa antas ng Giant. Hindi talaga namin inaasahan. Isinumbong na ang bagay na ito sa amo. Tungkol kay Maituig. Huminto sandali ang may-ari. Sinabi ng amo na pupunta siya bukas sa kanyang lugar at tutulungan kanyang pagalingin ang iyong sugat. Nagulat si Maituig. Bumulong si Gihilian. Ang gawain ay nakumpleto sa masamang paraan. Pero pwede pa rin magustuhan ng amo. Hindi ko maintindihan. Sa bahay ng pamilya din, malamig ang ekspresyon ni Tenfu. Hindi ko akalain na ang batang pinuno ng Long Wen ay isang BFS. Maituig, naunawaan ko na kung bakit natalo ka. Mukhang kailangan baguhin ang target. Ngunit, bakit siya kaugnay kay si Hotide? Ayon sa investigasyon ng mga sakop, si Tiulin ay kilala ni Endiflan. At dahil kay si Hotide ang nagsumbong sa pulis, nahuli siya. Sumimangot si Tenfu. Ang lakas ni Tiulin ay KNS. Dahil nagsumbong si Hotide sa pulis kaya siya nahuli. Mahirap hindi. Ipanganak ang kaisipan ng paghihiganti. Kung sinasalakay ng lihim ni Tiulin si Hotide, masyadong masama iyon. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Siyempre, hindi dahil nag-aalala ako sa kaligtasan ko. Pero dahil ako ay itinuturing na aliping naglilingkod sa kanya. Hindi ko hahayaang may mangyari sa akin ng walang dahilan. Gayunpaman, masarap pa rin ang niluluto kong kanin. Gayunpaman, medyo nakakalimutan ko si Tenfu. Parang hindi sinabi ni si Hotide kung pupunta siya bukas o hindi. Talagang isang hindi nakakapanatag. Bagaman ang lakas ay zero. Paano nakakaalis ang ganitong tao? Bago sanduin si Tiulin, naisip na ni Gihilian ang buong kwento. Pagkatapos malaman na nahuli si Tiulin dahil gusto niyang agawin ang pagmamahal, nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya. Gayunpaman, labis na hinahangaan ni Gihilian ang lumang pinuno ng Long Wen, kaya mayroon siyang inaasahan sa tagapagmana na pinapahalagahan ng alamat na karakter na iyon. Pero ang hindi inaasahan ng sinuman sa pag-ugali ng taong ito ay tila hindi masyadong maganda. Hindi maintindihan ni Tiulin kung bakit gustong kunin siya ng lalaking ito. Pero wala siya sa kondisyon na mag-isip ng anumang bagay sa sandaling ito. Kinuyom ni Tiulin ang kanyang mga kamao. Ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang masakit. Sa kanyang isipan, patuloy na.
Inaalala ang sinabi ko sa kanya. Si Tiulin ay labis na nanghihinayang. Kung kaya niya, gusto niyang pumunta sa ospital para bisitahin si Dilith ngayon. Bigla niyang naramdaman na parang may aura. Bigla siyang tumingin sa bintana at nakita niya ang isang figura na nakasandal sa ulo ng kotse. Parang umiiyak si Tirey Winhai. Sumigaw si Tiulin. Parahin ang kotse. Sa tabi ni Tirey Winhai dahil sa bisa ng alak. Kasama ang kanyang bighati at lungkot sa kanyang puso. Direktang umiyak siya sa ulo ng kotse. Sa sandaling ito, bakit kayo nandito? Isang pamilyar na boses ang sumulpot sa tainga ni Tirey Winhai. Lumingon siya at nakita niya ang bodyguard na inupahan niya na nakatayo sa likuran niya. Nag-aalalang tumingin sa kanya ang kalaban. Pinunasan ni Tirey Winhai ang kanyang luha at umiling at sinabing, ayos lang ako. Bakit ka nandito? Pautal-utal na sumagot si Tiulin. Ako. Inilabas na ako na walang sala. Anong ginagawa mo rito? Pagkarinig nito, naalala sa isipan ni Tirey Winhai ang sinabi ko. Tumingin kay Tiulin na abala. Umiti si Tirey Winhai at sinabi, marunong ka bang magmaneho? Patuloy na tumango si Tiulin. Ibinigay ni Tirey Winhai ang susi ng kotse kay Tiulin. Kinuha ng huli ang susi. Sa wakas ay nahawakan ni Tirey Winhai. Agad na namula ang kanyang mukha. Sa panig ni Gisikun, nakita niya ang interaksyon sa pagitan ni Tiulin at ng babaeng iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, umawak siya ng mapanlait na ngiti. Ito ba ang kontemporaryong batang pinuno ng Longsan? Talagang walang silbi. Nalilito na rin ang papa. Gusto niyang ipakasal ang kanyang nakababatang kapatid sa kanya. Sa kanyang sarili bilang isang kapatid, hindi ko magagawang pakasalan ang aking nakababatang kapatid sa isang ganoong tao. Tama, tungkol sa aking nakababatang kapatid. Sinabi ko noon na may gustong gumigit sa kanya. Ang taong gumigit sa nakababatang kapatid, nagawa mo na bang alamin? Alam ko na, puro maliit na gangster. Ang taong nangunguna ay nagngangalang Tirey. Siya ang kapatid ng nakatatandang babae ng pamilya Gi. Si Tirey Winhai noon ay may maraming ugnayan sa malaking ginoo ng pamilya Gi. Pero ayon sa investigasyon, bumaling na si Siho Tidith kay Tirey Winhai. Si Siho Tidith ang nagligtas sa batang babae. Pagkarinig nito, isang kaaya-ayang liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Gisikun. Nakakalungkot lang na ang kanyang pagkatao ay isang martial artist. Hindi siya pinapayagan na makialam sa bagay ng sekular na mundo. Paano ang malaking ginoo ng pamilya Gi? Narinig ko noon, parang isa siyang naglalambitin kay ate ng pamilya Gi. Pero dahil iniligtas niya ang nakababatang kapatid ko, kung gayon ay kaibigan ko na siya, gagantihan ko rin si Gisikun ang kabaitang ito sa kanya. Mukhang dapat akong humanap ng oras para makipagkita sa Siho Tidith na ito. Ako, nakatayo sa harap ng mga bintana ng malaking bilya. Tahimik kong pinagmamasdan ang dalawang figura sa bakuran. Nang makita ko si Tiulin, na umaalalay kay Tirey Winhai sa kotse, nakangiti ako. Napakahusay. Nakumpleto na ang kalahati ng plano. Tumingin sa